steering. Etong body position para maging stable yung motor. Wala siyang kinalaman sa pagliko ng motor. Kaya mong iliko yung motor mo kahit na nakaganyan ka pa kung alam mo kung paano gawin yung steering. Okay? So, again, look where you want to go. Okay? Tumingin ka kung saan mo gusto pumunta. Pag nakikita mo yung harapan ng motor mo, ibig sabihin, nakatingin ka kung saan papunta yung motor mo. Marami sa experience namin, ganito yung ginagawa. Look where you want to go. Hindi ko sinabing bankingin mo yung ulo mo. Okay? Turn your head. Turn your head. So pag nakikita nyo ako sa harapan ninyo, nakatayo ako doon at gumaganyan ako, tinatapik ko yung ulo ko, ibig sabihin, turn your head. Yung iba sa baba nakatingin. Okay? Tinatawanan nyo. Ngayon, mamaya pag umikot kayo at susubukan nyo, ilingon yung ulo nyo, magugulat kayo, akala nyo possessed kayo, ayaw lumingon ng ulo nyo. Hindi ako nagbibiro. Dahil yung instinct nyo, kukontrahin kayo. Ang gusto ng instinct nyo, tumingin kayo dun sa akala nyo delikado. Ganun siya kalaki, tinatawanan nyo. Tignan natin mamaya, maghapon, panay, ulo! Yan ang sigawan natin. Yun siya. Next, lines. Okay, linya. Walang eraser. Okay, lines. Sisimplihan natin, guys. Ang preparation sa corner, ha? Okay, alam ko, lahat tayo, ganito yung gustong gawin. Tama? Pwede yan. Kung ang takbo mo, 30. Pero habang pabilis ka ng pabilis, ito yung bato ng motor ninyo. Okay? Habang pabilis kayo ng pabilis. Yung iba, gagawin yan, babagalan dito, saka gaganyan. Pag merong word na mabagal sa racing, ibig sabihin, mabagal ka. So, lahat dapat doon, smooth at mabilis. Walang slow. Iba ang smooth at slow. Magkaiba yun. Ito ang slow. Slow yan. Ito, smooth. Ano yung mas mukhang mabilis? Mas mukhang mabilis ito, di ba? Mukha lang. Pero ito yung mas mabilis. Mas suabe, mas mabilis siya. In racing, ang rhythm ay ito. Hindi ganyan. Pag kami umiikot sa umaga, gigil na gigil ka, anong oras mo? Tandaan nyo, ang kalaban sa racing, oras palagi. Kaya time attack. Hindi mo kalaban, ang pangalawang kalaban ay oras. Pangatlong kalaban, yung kasama mo sa track. Sino yung unang kalaban? Yung sarili ninyo. Tama. Diba? So, oras palagi. So, pag nag-oras kami, yung unang labas, yung gigil na gigil ka, pag tingin mo sa oras mo, ang bagal mo nun. Pero, pag sakay mo ulit at biglang lahat ng bagay, parang bumabagal na lang sa paligid mo, pag tingin mo sa oras mo, ang tulin mo nun. Yun yung feeling. Okay? Smooth is fast. Tandaan ninyo yun, smooth is fast. Smooth is different from slow. Smooth is fast. Okay? Now, paano natin ma-achieve ngayon yun? Okay, una, kailangan alam natin yung tamang linya. Yung unang rason sa linya ay hindi lamang paikliin yung racetrack. Kasi sa racing, hindi lamang dapat mabilis kayo. Dapat kaya nyong paikliin yung racetrack. Okay? Kung sabihin natin 4 kilometers, kaya nyong gawin na 3.8 lang kasi kinakat ninyo yung corners. Pero hindi pwedeng masyadong cut dahil babagal naman yung motor ninyo. So ano yung objective natin? Una, since kung ano yung bilis ng motor ninyo pagdating sa kurbada, pa-wide ng pa-wide yung exit ninyo. Pag maaga ka lumiko, karamihan, ito yung ginagawa. Di ba? Ito yung bato ng normal ng motor. So gagawin nyo, babagalan nyo ngayon dyan. Saka bibilisan dito. Di mabagal yun. Ang hinahanap mo sa kurbada is a straight line. Ang kalukuhan nyo, kurbada nga, paano naging diretso? Remember, the shortest distance from one point to another is a straight line. Tama? So ang line, compensate. Lagyan natin ng buwelo. Rather than we do that, we go outside, outside, inside, outside. Semi-straight line yan. Okay? Ngayon sasabihin, i-inside din ako eh. Pag umi-inside to, yan ang takbo niyan, ikaw nandito. Okay? Gets? Outside, inside, outside. Sa MotoGP, kita ko inside eh. Hindi ganun racetrack natin. Racetrack nila, nakaganito.
Naka-lean yung bike, ito yung kapit ng gulong. So kahit nakahiga yung motor nila, nakakapit yung gulong, kaya sumasayat, balikat na. Tayo, ito race track natin. Ito ngayon yung gulong mo, ito na lang yung nakakapit sa'yo. Bankingin mo pa. Diba? So yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng pakiramdam lahat. Kailangan naiintindihan ninyo. Yung limitasyon ng motor ninyo ay yung dami ng kapit na meron ka. Kahit anong klaseng motor pa yon. Pag nakatayo yung motor ninyo, yan yung kapit ng gulong. Ang tawag dyan ay contact patch. Positive contact patch. Negative contact patch. More contact patch, more throttle, more brake. Less contact patch, smoother, less throttle, less braking. Clear? So habang pahiga ng pahiga yung motor ninyo, bitawan ninyo yung clutch at preno ninyo. You never corner with the clutch. Okay? Pag start nyo magpreno, start nyo mag-downshift, bitawan ninyo yung clutch ninyo after nyo mag-downshift. Walang nagko-corner ng hawak nyo yung clutch. Bulusok yung motor nun. Wala kayong control doon. Clear? Yung mga naka-aerox, pag nag-clutch kayo, bilib ako sa inyo. Ay, turo nyo sa amin yun kung paano yun. Okay. Going back. So, tandaan po natin, yung line na ipapakita sa inyo ng mga coaches ninyo ay somewhere like this. Kukuha, bibuelo, outside, late ang apex, and then exit wide. Yung apex, kanto in Filipino. Hindi nila dito kinukuha. Dito nila kinukuha. Late. Bakit? Dahil pag yan yung ginawa mo, bago ka dumating dito, dito pa lang nakakapag-gas ka na. Ang karera, pahulihan ng preno, paagahan ng gas. Paano ka magagas kung nakahiga yung motor mo? Tayo mo yung motor mo. Kaya nakikita nyo sa GP, meron silang posture, nakatayo yung motor, nakasarado yung tuhod, parang nakaliyad. Tama? Ano yung ginagawa nila? Itinatayo nila yung motor. Hindi nila inaantay tumayo yung motor. Tinatayo nila kaagad yung motor para malagyan kaagad ng throttle. Okay? Yun siya. So again, the more you understand your motorcycle, mas aayos yung sakay ninyo. Hanggat sumasakay kayo ng di pakiramdam, hindi aayos yan. Kailangan yung sabihin sa sarili ninyo yung gagawin nyo. Kung hindi nyo sasabihin sa sarili nyo, hindi mangyayari. Yung simpleng lingon, pag inantay mo mangyayari, hindi mangyayari yun. Ang gagawin ng ulo mo ito. Overshoot ka nun. Pero you have to tell yourself, turn my head. Tsaka ito, hindi ulitin ko, hindi tayo lilipad ha. Ibig sabihin, relax upper body. Pag hindi mo ginawa yan, matigas lang palagi yung arms mo. Right? You never ride na diretso yung kamay ninyo. Kaya kayo pagod palagi kung ganyan yung ginagawa nyo. Kasi lahat ng lubak, lahat na napupunta sa katawan nyo. Laging nakabend yung arms ninyo. Bakit? Kasi, aside from relax, additional suspension. Ito yung natural suspension mo. Anumang lubak, hindi diretso sa katawan. Dito muna. Clear? So may pamalo ako na mahaba dyan. Yung mga diretso yung kamay mamaya. Tatayo ako doon. Abutin kayo sa akin doon. Tsaka hindi lumilingon. Okay? So remember, line. Outside, inside, outside. The wider you are, mas kita mo yung corner. Katulad nito. Kung nandito ako, hindi ko nakikita yung kabilang dulo ng whiteboard. Pag humakbang ako dito, kita ko. Yun siya. So mas wide ka, mas kita mo yung inside ng kurbada. Nakadikit ka sa kurbada, o overshoot ka, hindi mo pa nakikita yung inside ng kurbada. Clear? Okay. Now, next, steering. Paano ba lumiko? Ito. Simple lang, sir. Bankingin mo lang. May mga nagbe-message sa akin, sir, nagtuturo ka ba ng banking? Political science course ko. Banking in finance eh. Okay. Banking, Filipinos refer to it as cornering. No? Cornering. Or leaning the bike. No? Ang gamit natin ay banking. It's actually cornering. Tandaan natin, pag mabagal ang ikot ng gulong natin, ng motor, kung saan mo iliko yung manibela, doon pupunta yung motor. Tama? Pag bumilis, yun yung nakikita nyo sa video ko na merong hawak na gulong.
No? Pag ginawa nyo yun, paikutin nyo ng mabagal yung gulong, liko nyo sa kaliwa, liliko sa kaliwa, liko nyo sa kanan, liliko sa kanan. Pag bumilis yung ikot ng gulong, liko nyo sa kaliwa, ayaw na niyang lumiko. Meron ng puwersa. Yung parang sa laruan, yung pinapaikot nyo, gyro ang tawag doon. Habang mas mabilis yung ikot ng gulong, mas malakas yung puwersa na yon. Hindi liliko yung motor ninyo. So, anong kailangan nyong gawin? Kailangan nyong ihiga yung gulong para lumiko. Hence, kailangan nyong i-lean yung motor para lumiko. Okay? So, paano ngayon gagawin yon? Okay, karamihan ang ginagawa ito. Diba? Baangkingin mo, bebe. Yan. Tirahin mo, Oscar. Diretso sa mga puno. Okay? Now, paano nga ba lumiko? Simple. Pag mabagal tayo, kung saan may liko yung motor, doon pupunta. Mabagal eh. Pero pag bumilis na yung gulong ninyo, meron na siyang gyro, hindi na siya liliko ng ganon. Proseso na ngayon para iliko yung motor. Okay? Steering is simple. To turn right, itulak ninyo yung right handlebar. Para lumiko sa kanan, itulak ninyo yung kanan. Hindi pa baba. Forward. Tingnan nyo, tutulak ko forward. Eh no, mihiga na kagad yung motor. So, pagdating ninyo sa corner, hindi po gagana yung gaganito yung motor. Hindi gagana yon. Yung iba, hindi, katawan lang ginagamit ko eh. Tignan nyo yung katawan, yung kamay ko ha. Gagalaw ko yung katawan ko. Gagalaw ko yung katawan ko, tignan nyo yung kamay ko. Paano lumiliko yung motor? Katawan o kamay? So, akala lang ng iba katawan. Actually, ito yon. So, hindi mo kailangan galawin yung katawan mo para lumiko. Itulak mo yung handlebar mo. Ang tanong, paano tulak? Hanggat hindi humaharap yung motor kung saan mo gusto pumunta, consistent pressure sa handlebar. Ang tawag sa kanya ay counter steering. Counter steering. Sasabihin na ba, hindi, bakit yung 8-8? Yung 8-8 na drill ay hindi steering, hindi drill para sa steering. Drill yon sa lipat ng katawan, hindi para sa liko. Dahil yung 8-8, hindi ganun ang paraan pag mabilis na yung motor ninyo. Pag mabilis na yung motor ninyo, kailangan ninyong itulak forward yung handlebar para humiga yung motor. Mamaya, subukan ninyo. Huwag nyo ipilit yung sa inyo kung gusto ninyong matuto. Kahit dumiretso ka, mag-isang kamay ka, taas mo yung kamay mo, tulak mo yung handlebar sa kanan, liliko sa kanan, hilahin mo sa kaliwa, hihiga sa kaliwa yung bike ninyo. Okay? Ganun siya kasimple. It's not rocket science. Yung iba kino-complicate, hindi kailangan ng body position para lumiko. Counter steering. To turn right, push right. To turn left, push left. Gusto niyo mag-knee drag? Yun yung paraan. Kasi kung ipipilit ninyo, yung katawan yung ginagawa nyo, ang sakit sa mata ng picture nyo. Naka-knee drag, pare, nakatayo yung motor mo. Diba? Hindi exhibition to. Pagandahan ng oras, hindi pasayadan ng tuhod. Diba? Yun siya. So karamihan, nakikita yung picture, ang ginagawa, hinihiga yung katawan. Makatayo naman yung motor mo, te. Diba? Kaya nagni-knee drag dahil mabilis yung dating mo sa corner. Mas mabilis yung dating mo sa corner, mas malalim kailangan humiga ng motor para lumiko. Ibig sabihin, mas maraming push sa handlebar. At para hindi sumobra yung higa ng motor nyo, mag-negative contact patch, doon ginagamit yung knee out. Nilalabas yung tuhod para malimit yung lean angle ng motor. Clear? So mamaya, no, sa second session, pag-usapan natin ulit, may dadagdag ako sa inyo ng mga tips and then yung body position. No? So right now, paglabas natin, ang aaralin natin, linya, visuals, steering. Okay? Yung mga gumagamit na ng body position, simplihan natin. No? Yung iba, rather pahawak. Yung iba, ganito yung tsura. Oh, bang si Jeff. Jeff na Jeff. Pangit yung tignan sa totoo lang. Ito lang. Ilabas nyo yung kalahati ng puwet ninyo. Hindi ganun ha.
Ilawit mo. Sorry. Ilawit ninyo yung kalahati ng puwet ninyo. Sorry. Ilawit niyo yung kalahati ng puwet nyo. And then swing your leg open. Okay? Yun lang siya. And then forget about it. Hindi yung nakatingin ka sa tuhod. Sa side na ba? Pagtingin mo, damuhan! Amot ulo si Narjo, wasak mo to. Yeah? By the way guys nagpapauwi nga pala ako na estudyante pag matigas ulo. Pag hindi kayo sumusunod sa